At tight sa po muna. Hindi po, wala na pong time. Next week na po ako magpe-preach, magte-testimony na lang po muna ako. De joke lang. Tunay nga na, pumiyok. Tunay nga na mabuti si Lord, no? And sabi nga ni Kuya James na yung identity natin bilang Christians, grabe yung impact sa buhay natin. And narinig natin yun sa mga testimonies ng mga kapatid. Paano? Sabi nila Ate Che, nila Mama Beth, nila Nanay Karing at ni... Sino? Sorry po, nakalimutan ko. Ay pinsan ko pa nakalimutan ko, tsaka si Kuya James. No, na meron silang pinagdaanan, pero lagi may kasunod na pero, naalala nila yung kabutihan ng Lord, naalala nila yung mga pinagdaanan nila with the Lord, at sila ay nagtagumpay. Amen? Bakit? It all boils down to our identity with Christ, diba? And lagi na nating nadadaanan to. Even for the past few weeks, diba? Lagi na dinidiscuss sa atin nila, Pastor Ben. Sino yung mga Jollibee dito? Ayan, yung mga bida-bida. Ay, hindi, joke lang po. Diba? Once you became a Christian, diba? Yun na yung bagong pagkatao natin. Diba? Tayo ay mga bagong nilalang kay Kristo. Amen ba? Do you agree? Ayan, pumipiyok-piyok pa ako. Mag-agree kayo? Diba? So, ano ba ang pinagdiriwang ngayon ng mundo? Yung common celebration. Ito yung reason ba't kami na-traffic kanina. Palm Sunday daw, no? Palaspas. Diba? This is the very same day that Israel, winelcome nila yung Diyos nila. Diba? Winelcome nila yung hari nila. Diba? Maraming tao naglapag ng mga balabal nila, ng mga palm nila, para i-welcome si Jesus Christ papasok. And this very same day, ito rin yung araw na na-bad trip yung mga self-righteous na tao. Bakit? Kasi they are expecting a powerful king na papasok sa kanila, and yet ang binigay ng Lord is a humble king. Diba? Kaya the same time na dumating si Jesus Christ, nagkaroon ng pag-asa yung mga walang pag-asa at yung mga mayayabang ay na-bad trip. Diba? And after few days, alam natin, namatay si Jesus Christ sa cross, diba? At doon nagsimula yung kaligtasan natin. And until today, sumisigaw yung dugo ni Jesus Christ, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Amen? So, naalala ko lang kanina habang nagte-testimony si Kuya James noon, yung tinuro sa atin ni Pastor Ben, choose your weapon. Diba? Tama po ba? Choose your weapon nga ba yun? Choose your faith. Mali. Iba pala yun. Sa laro ata yun eh. Sabi doon, naalala ko, pag may pinagdaraanan tayo, nararamdaman tayo. Sabi nung iba kasi, makapangyarihan ng Lord, pero may sakit ako. Diba? Pero tayo mga Christians na naniniwala sa kabutihan ng Lord, alam natin yung katotohanan. Ano yun? May sakit man ako, mabuti ang Lord. Amen? So choose your faith. Diba? Alam natin na mas makapangyarihan ng Lord na meron tayo na nananahan sa atin, higit pa dun sa current situation natin. Do you agree? Praise God. So for today po, meron tayong pag-uusapan, at salamat po sa magandang intro, Kuya James. This is about our identity. So, alam ko naman na nadaanan na ito maraming beses, di ba? And yun nga, sabi ko kanina, even in the past few weeks, dinidiscuss natin ni Pastor Ben, ni Pastor John. But today, meron lang tayo mga i-expose. Ayan na, mga kamarites, mga good marites. Ito, meron tayong i-expose. Ano yun? Mga kalokohan ni Satan. Di ba, mga pandaraya ni Satanas. And at the end, i-establish natin ano ba yung identity natin. Amen? Are you ready? Amen. So let's pray muna. Father God, maraming salamat po sa kabutihan na patuloy mong pinararanas sa bawat isa. Alam namin, Lord God, na ikaw at ikaw lamang ang nais na itaas ng bawat isa na nandito sa lugar na ito. Panginoon, hayaan mo na ang salitang ito ay marinig ng mga mahal namin sa buhay, Lord God, at tumanim sa kanila, Lord God, itong mga salita mo at mag-ugat, Panginoon, at alam namin na ito'y magbubunga, Panginoon, ng kaligtasan. Kaya, Lord, patuloy namin itataas ang pangalan mo sa lugar na ito. At binabalik ang panalangin na ito, Lord God, sa matamis mong pangalan. And we all pray, Amen.
Sige po, let's start. So may mga few verses ako ipapakita and later on magkakaroon tayo ng comparison para makita natin ano ba itong sinasabi kong i-expose natin. So let's start. Ay, sorry po, sorry. Sige po. So ganito po sa live kasi kahit sa palabas. Pag willing din po kayo, meron din po kami palabas this week. Nag-plug. Ayan. Wait lang po natin. Kasi po, pinapa-connect ko yung laptop ko eh. Kaya may extra work po ang ating technical team. Maraming salamat sa support. Sige po, pa next page na ako. So sabi dito, sige, Genesis 2:16, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So pwede kayong kumain ng kahit anong bunga ng mga puno na nandito sa garden, except dun sa puno ng apple. Oh, hindi apple yan ha. It's from the tree of the knowledge of good and evil. So, ang haba ng pangalan. So, yung iba, tinamad ata, ginawa na lang apple. Minsan may grapes. Ayan. Pili na lang din kayo anong gusto nyong prutas. Di ba? Sabi dito, hindi mo pwede nyong kainin lahat maliban sa isa. Okay po. Sige pa, next slide tayo. Genesis 3 naman, talon tayo. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Nakita niyo yung difference? Did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Anong sinabi sa Genesis 2? Lahat? Ano po? Lahat pwede mong kainin maliban sa isa. Pero anong ginawa ni Satan? Tinwist niya yung word ng Lord. Did God really say you must not eat? Totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi ka pwedeng kumain ng kahit anong prutas sa garden? See the difference? Sige, may drive tayo. Next slide natin. Ito naman po yung eksena after mabaptize ni Jesus Christ. Jesus, when he had been baptized, went up straightway out of the water, and lo, or behold, tignan nyo, masdan nyo, the heavens were opened unto him, and he saw that the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Meron daw parang anyong kalapate na bumaba sa balikat ni Jesus Christ. At yun yung Holy Spirit. Sige, next slide. And behold, a voice came from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Anong sabi? Sige po, wag po tayong mahiya. Anong sabi? This is my Son, in whom I am well pleased. Bakit natin inuulit? Importante po yan para mamaya. So after a chapter ulit, talon tayo ng Matthew 4, the tempter, si Satan, came to Jesus, si Jesus yan, and said, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. After a chapter lang ha. Ano sabi kanina? This is my beloved Son. Ano ginawa ni Satan? Tinanggal yung beloved. This, if you are the Son of God, kinwestiyon pa nga eh. Kino-question yung identity ni Jesus Christ. No? Totoo ba na anak ka ng Diyos? Diba? Pero ang linaw kanina, sabi ng God the Father, this is my beloved Son. Diba? At tuwan-tuwa pa nga ako sa Kanya. And now, totoo ba na anak ka ng Diyos? Diba? So tuloy natin. Medyo boring yung umpisa. So, kalma-kalma muna. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sige po, next slide natin. Yan yung sinabi kanina, medyo maliit ba, sorry. Yan yung sinasabi or naririnig natin lagi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Diba? So if you're the Son of God, sabi na naman ni Satan, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Hindi ka matitisod, padadalang mga angels ng tatay mo. Diba? It is also written. So see, even the devil, nagko-quote. No? Kaya minsan kailangan
ano rin tayo yung mga tao na gumagamit ng Word of God, di ba? Kung ito ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, di ba? It's not a revelation coming from God, di ba? So, ang alam natin, ang galing sa Lord, ang mabuting balita ay nagdudulot ng buhay, ng pag-asa, na sagana. Ay sabi ni Jesus Christ, diba? Kaya ako pumunta dito para magbigay ng buhay. Diba? Kung kamatayan yung nagiging dulot niyan, baka yun yung naunang part ng verse. Yan yung magnanakaw. Nagnanakaw ng kaligayahan, nagnanakaw ng buhay, nagnanakaw ng magagandang mga relationship. Diba? So it is the devil. Ginagamit niya yung word of God din. Bakit? Kasi Satan was former Lucifer. Yung Lucifer is not a bad word na i-connect lang as a negative, pero meaning nun, angel of light. Diba? Isa nga siya, siya yung pinakamagandang angel nga, sabi nila, diba? Na nalikha at nagkaroon siya ng pride doon. So tuloy natin. Next verse po. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Sige, tuloy-tuloy lang natin. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sige. All this, sabi niya, pinakita niya lahat ng yaman ng mundo, lahat ng to, bibigay ko sa iyo if you bow down and worship me. Lumikha ng lahat, tapos sasabihin mo, bibigay mo sa kanya yon. Parang pumasok ka sa bahay ng may bahay, na tas sinabihan mo yung may-ari, pagluto mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng bahay dito, lahat ng gamit dito. Di ba? Kalokohan. So tuloy natin. I-drive natin yan ng maayos mamaya. Ayun na. So sabi kanina, God said, sige, you are free to eat from... Umipiyak talaga. Sorry po, mag-17 pa lang eh. You are free to eat from any garden, in any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. So, you are free to eat from any tree, except dun sa isa. Okay po. Ano sabi ni devil? Did God really say you must not eat from any tree in the garden? So pag may sinabi si Lord sa atin about a promise, diba, that you are healed, that you are blessed, diba, na-receive mo during church, during Thursday, during your devotion, diba, during your quiet time. Tapos, bubulungan ka ni Satan ng kabaliktaran. Actually, minsan nga hindi kabaliktaran eh. Babawasan niya ng word, itatwist niya, kagaya dito. At ngayon, magda-doubt ka na. Yun yung pandaraya ni Satan na gusto nating i-expose. Once you receive something from God na nag-trigger na maging masaya ka, na gumaling ka, na minaranasan ka, na kaligayahan from the Lord, at all of a sudden, meron kang na-receive na hindi maganda, i-rebuke mo yun. Bakit? It is certainly from the devil. Kagaya dito. Tingnan nyo, magkakasunod na chapter lang. Ano pinakikita ng Lord sa atin dito? Na pag may binigay siya sa ating maganda, ang purpose ni Satan ay nakawin yun. Amen? Sinabi na rin sa atin ni Jesus yun, di ba? Dumating ang magnanakaw para nakaw, magsira at pumatay. Magwasak. Di ba? Kaya marami na eh. Marami nang tayong kasamahan, di ba? Sa mga previous churches natin, mga kakilala natin, friends, mga kawork natin. Uy, dati akong Christian, pero ganito yung nangyari, ganyan-ganyan. Bakit? Nawala sa kanila yung hope na binigay ni Jesus Christ. Bakit? Kasi hinayaan nila na nakawin ni Satan. Amen? Di ba? So, tayo, ine-expose natin to para ano? Para maging aware tayo. Di ba? If hindi ka naka-attend 1 beses, 2 beses, 3 beses, kasi may nakausap ako noong nakaraan, attend na po ako, pastor, nahihiya lang po ako. Hindi na po ako mahihiya. Kaya lang, natatalo nung hiya. Bakit? Kasi ang tagal hindi naka-attend. Diba? Wag. Yun nga yung moment na dapat lalo kang umattend. Bakit? Kasi that's the time that you really need it. Pag tinatamad ka, kung pwede lang na magpakaladgad ka, gawin mo. Bakit? Kasi yun yung moment na kailangan mo yun. Diba? Bakit? Kasi you're feeling down eh. Kaya nga ayaw mong tumayo eh. Diba? Kaya ayaw mo nga pumunta. You're making every possible reason para wag kang umattend. Pero yung dapat yung pagkakataon na kailangan umattend ka. Bakit? Kasi doon darating yung kalakasan mo eh. Doon mo marirealize na
kaya pala ako pinipigilan ni Satan kasi may maririnig ako or magiging kalakasan ko tong araw na to. Amen? So, I hope na ma-realize natin na yung mga pandaraya ni Satan, magkakaroon lang ng kapangyarihan sa atin yan kapag inaccept natin. Diba? So, kagaya ni Eva, diba? Sumagot pa. Napag-usap pa siya, chika-chika sila ni Satan. Ayun, nadali. Diba? At nadamay na tayo hanggang ngayon. Pero si Jesus Christ, anong ginawa niya? Nilabanan niya ng Word of God. Diba? So, yun yung ipapakita pa natin mamaya. So, once you know your identity, nagkakaroon na tayo ng pero, babalikan ko yung mga ginawang mabubuti sa akin ng Lord. In my 51 years of existing, of living, napaabuti ng Lord. Diba? Doon papasok yung identity mo kasi, teka, parang inalis ako sa tubig yung isda. Parang inalis ako sa tubig, hindi ako komportable sa mga naririnig kong to sa na-experience kong to So, babalik ka dun sa identity mo. Ako nga, isda nga pala ako, balik ako sa tubig. So tayo, bilang tayo mga Christians, if you're feeling down, if you're feeling na hindi yun yung feeling na gusto mong maranasan na pinangako ng Lord sa atin, hindi tayo, lilinawin ko lang example ko lang to, pero we should not be living by feeling, no? Dapat faith tayo. Kasi minsan, hindi natin nararamdaman, Lord, hindi tumindig yung balahibo ko sa worship, parang wala yung spirit mo. No! Di ba? Gusto mo magpakuryente ka para tumayo yung balahibo mo lagi. Di ba? Pero yung spirit ng Lord, kilabutan ka man o hindi, nandiyan dyan yan. Nakatira yan sa'yo. Amen? So, huwag mong iaasa yung pakiramdam mo sa huwag mong iaasa yung nararamdaman mo. Kung nandiyan ba yung Holy Spirit o wala. Laging nandiyan ang Holy Spirit. Diba? Kung nasa Old Testament ka, pwede. Diba? Umaalis yung Holy Spirit nun Pero ngayon, nanahan na siya sa atin. Amen ba? Thank you po sa patubig. So, sige, next slide natin. God said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Anong sabi ng devil? The following chapter, if you are the Son of God. Bukod sa kinwestiyon yung identity ni Jesus Christ, tinanggal din yung part na beloved. Diba? Kayo mga kapatid, tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Amen? Hindi ka lang basta anak ng Diyos. Meron palang pointer dito, sorry. Nagna-next pa ako sa kanila. Diba? Tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Hindi ka lang basta anak ng Diyos at hindi ka lang anak ng Diyos. Hindi yan question mark. That's a period. Minsan nga exclamation point pa. Amen. Mahal na mahal na mahal ka ni Lord. Tanggap mo ba yon? Amen. But if you only realize yung katotohanan dun sa statement na yon, may higit na mas kapangyarihan pa na lalabas sa atin. And we will discuss that later. Amen? Anong sabi pa ni Satan? Ay, binaba ko pala, sorry. Through him all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Lahat ng bagay ay nanalikha sa pamamagitan ni Jesus Christ. At kung hindi dahil sa kanya, walang malilika. Amen? Anong sabi ni devil? Sambahin mo ako. Diba? Kung tunay na anak ka ng Diyos, magpatira pa ka sa harapan ko. Diba? Siya nga yung gumawa ng lahat ng bagay Bakit kailangan kang sambahin? You're just a created being. Amen? So yung kinatatakutan nating demonyo sa palabas, diba? Kakanood natin yan ng Conjuring, Annabelle, diba? Lie yun ng devil. At para para isipin natin na yung demonyo may kapangyarihan sa atin. Pero wala, 'di ba? Na example pa nga yan ni pastor sa amin na na mas makapangyarihan pa yung langaw kaysa sa demonyo. Bakit? Kasi yung langaw kayang dumapo sa iyo si Satan wala namang physical body yan Ang kaya niya lang gawin mandaya at mandaya at mandaya. Amen. Kaya nga tinry niya pati kay Jesus nag-attempt siya na dayain si Jesus Christ. Diba? And praise God, alam naman natin hindi papadaya si Jesus. Because, bakit? He is the truth. Amen? So, pag na kay Kristo tayo, wala tayo sa kasinungaling at hindi tayo madadaya ni Satan. Bakit? Yun yung identity natin because we are connected with Jesus. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin noong nakaraan pa. So, in the name of Jesus, every knee should bow.
of things in heaven and things on earth and things under the earth. So lahat ng nilalang luluhod kay Jesus Christ. Amen? Pero sabi ni devil, lahat ng to bibigay ko sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. Di ba? Ano pinopoint natin dito? Satan is trying to offer you something that you already have. Amen? So, ino-offer sa atin ni Satan yung mga bagay na meron naman na tayo. Pinalalabas niya na parang wala ka. Kaya ngayon, hanap ka ng hanap, hindi mo nakikita, nasa iyo na pala ang lahat. Amen? So, hinahanap mo yung health. Bakit? Kasi may nararamdaman kang sakit, pero yung kagalingan nakatira na sa'yo. Amen. Hinahanap mo yung blessing. Ay yung nagbibigay ng blessing nasa atin. Amen. Ayun yung ginagawa ni Satan. He's trying to deceive you that you don't have anything. Well, in truth, you have everything. Amen. Bakit? Kasi you are co-inheritor of Christ. Isa kang kasama ang tagapagmana. Hasyendero ka ng langit. Diba? Pero sinasabi ni Satan, walang-wala ka. Amen? Mahina ka, pero ikaw, sabi ni Jesus, sabi sa Bible, nakaupo ka sa kanang trono ng Diyos, kasama mo si Jesus Christ. So paano kang walang authority? Nasa kanang trono ka nga. Nakaupo ka nga doon kasama ng Diyos. Amen? But Satan is trying to deceive you that wala kang kapangyarihan. Amen? Wala kang kapangyarihan sa nararanasan mo, wala kang kapangyarihan sa sitwasyon na meron ka. Lahat yan, wala kang kapangyarihan. But tayo naniniwala dapat tayo kay Jesus Christ. Amen? So sa mga pangako ng Lord, anong sabi niya? Mahal kita, hindi kita iiwan kailanman. Amen? Hindi kita iiwan o pababayaan man. So we must make sure na wag tayo papadaya, wag natin hayaan na mabawasan yung mga words na nare-receive natin from God. Bakit? Kasi that's Satan working. Diba? Tinatry niya na i-deceive tayo. So tuloy natin. God said that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God of the Father. So yun nga, di ba, pati yung hindi lang luluhod, pero pati lahat ng may dila, sasamba sa Diyos. Amen? Sasamba kay Jesus Christ. Pero si Satan, dinadaya tayo. Di ba? So papayag ka ba magpadaya? Wag. Lagyan natin ng konting conviction. No. Ay, yung nag-almusal na no. Papayag ka bang madaya? Power! Okay. Ayan. Ganyan dapat. Parang networking. Diba? Huwag tayo papadaya sa networking. Sabi nga ni Maan, no? Diba? Kinukwento ni Maan yung experience nga nila sa Tagaytay with so much passion. Diba? Kasi nakita natin, God is working hindi lang dito sa lugar na to, pero for every person na naniniwala doon sa biyaya, hindi doon sa gawa nila. Amen? Imagine me, magbibigay sa church ng lupa. Bigyan mo yung contact number nun, man. Makabigyan tayo sa Makati. Joke lang po. Diba? Pero we never know how God will work, diba? Kasi we can experience God in every ways, every day. Do you agree? Diba? Maraming pagkakataon, maraming bagay, or maraming tao at sitwasyon na pwedeng gamitin ng Diyos para i-turn yung situation mo. Diba? Para sa ikabubuti mo. At lagi mo lang yung dapat paniniwalaan. Amen? So Satan wants you to doubt your identity. He wants you to doubt your authority at kung ano yung kalalagayan mo kay Kristo. Diba? Christian ka na, bakit yan pa rin yung nararamdaman mo? Christian ka na, bakit ang tagal? Diba? Sabi nga ni Ate Che kanina, no, bakit yung iba, pa nag-pray, gumagaling ka agad? Bakit yung iba pa nag-pray, ang tagal? Binigyan niya example si Sarah, no, na after matanda na, bukod sa bukod sa baog siya, matanda na siya pero nagkaanak pa. At yung asawa niya nabansagan pang father of all nation. 'Di ba? So yun yung kapangyarihan ng Diyos doon. Huwag mong hayaan na madaya ka ni Satan. Yung babae na inaagasan ng dugo for 12 years, nagkaroon ng hindi naman instant yun eh. She was praying for 12 years. Pero, nung na-realize niya na nasa harapan niya yung magbibigay ng kapangyarihan sa kanya para gumaling siya. Amen? So, yung moment na yon na nakita niya si Jesus Christ, alam niya gagaling ako. Amen? So, ngayon, alam natin yung nakita niya, nakatira sa atin,
So, alam natin yung healing natin papunta na. Actually, hindi papunta na, sa atin na. Amen? So, nandoon na lang tayo sa realization na para mag-manifest yung bagay na yon. Ano yung mga pinagpe-pray natin? Diba? Sino ba yung mga may pinagpe-pray? Taas ng kamay. Diba? Konti lang, hindi lahat nagpe-pray. Sige, anong trip niyo sa buhay? Diba? Ipag-pray nyo yung pag-aaral. Diba? Yung mga magulang nyo, mga magulang natin, mga kapatid natin, mga anak na, hindi, wala akong anak pa. Mga anak nyo, diba? Mga lolo't lola nyo, at kung ano pa, mga kaibigan natin, and work, school, business, diba? Pag-pray natin patuloy, bakit? It's very important na naipag-pray natin yan. Bakit? Hindi ba mangyayari kapag hindi ko napag-pray? Hindi mangyayari pa rin Bakit? Kasi nasa timetable ng Lord yan. Kaya ka nagpe-pray para pag nangyari yun, mapalakas ka. Uy, nangyari. Diba? Totoo nga, may testimony ako, pinagpe-pray ko to. Buhay nga ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Bakit? Kasi alam natin, pinakikinggan tayo ng Lord At ang gusto ng Lord, lahat ng bagay na makakabuti para sa atin. Amen. Minsan nga, nagtatanapo pa tayo. Bakit? Hindi kaagad nabibigay yung gusto natin. Minsan kasi, mai tayo. Alam niyo yung mai? Maipilit. Diba? Hindi pa naman kailangan, pero laban na laban ka na. Diba? Lord, bigay mo na sa akin to. Diba? Pag hindi naibigay sa atin, umaalis tayo. Minsan naman, pag binigay sa atin, umaalis pa rin tayo. Diba? Pero we don't condemn those people. Diba? Kasi over the years na nakikinig kami kay Pastor John nga rin dun sa Makati, merong mga tao talaga na darating, may tao na aalis, may mag-i-stay, may aalis. Diba? For different reasons, iba-iba. Pero for those people na umalis or hindi na naka-attend, diba? We don't condemn them. Bakit? Kasi the house of God welcomes everyone. Diba? Wini-welcome natin lahat yan. Bakit? Kasi tayo nga, hindi naman tayo dapat nandirito We are undeserving. Diba? Nagkaiba lang uma-attend tayo. Pero lahat tayo mahal ng Diyos. So lahat tayo welcome kahit yung mga hindi na natin nakakasama. Diba? Kaya lang pumapasok doon yung condemnation sa kanila. Yung isip nila, ang tagal ko nang di uma-attend, nakakahiya. Diba? Nakakaya sa Lord, nakakaya sa mga kasamahan namin. Pero we encourage you, kung napapanood man nila to sa live, na you are still welcome. Diba? Bakit? Kasi yung heaven di naman nagsasara yan Diba nga? Kaya nga nagalit pa si doon sa parable. Bakit walang pumunta sa mga in-invite? O pumunta kayo sa labas, invite nyo lahat na makikita nyo. Diba? Meron ba itong in-exempt? O wag yan. May utang yan, wag yan. O kaya makinginom yan, wag yung invite yan. Diba? Yung mga yung mga medyo, okay, sige, invite nyo na yan. No. Sabi ni Jesus, sabi nung king doon sa parable, na shinare ni Jesus Christ, lahat invite nyo. Diba? Wala siyang pinili. Kasi yung mga unang in-invite, ayaw. Ikaw ba, gusto mo? Okay, mag-alala, nandito na kayo. Pumasok na kayo Diba? Nag-enjoy na tayo nung buffet, pa-buffet ni Jesus Christ. Lahat ng meron siya, meron tayo. Amen? Okay, so tuloy natin. Sabi ni Pastor John nung naraan, whether we like it or not, whether we believe it or not, we are all born in sin. We are all sinners. Naniniwala ka? Ito yung ginagamit ni Satan na pandaraya sa atin Bakit? Totoo naman Kaya lang, dahil nga bago ka nang nilalang, dapat hindi na ikaw yan. Diba? You are now a righteous, beloved Son of God. Amen? You are no longer a sinner. Diba? Kaya lang yung si Satan, pinapasok sa isip mo, nagkakasala ka, makasalanan ka. Sabi nga sa atin dito, diba, magkaiba yung nagkakasala sa makasalanan. Kasi yung makasalanan, nature yan ng tao na walang Diyos. Diba? Pero tayo, pinatawad na tayo sa kasalanan natin. Lahat ba? Sabi, ayan na naman yung tanong na lahat ba pinatawad? Kaso, sabi nga namin na Adelaide kanina, yung tao minsan kailangan pinapaalalahanan
yung puso natin dapat pinapaalalahanan kasi madalas nakakalimot tayo. 'Di ba? So that's the reason why we keep on asking, or we continue to share yung kabutihan ng Lord. Bakit? Para maalala natin palagi, para maalala lagi ng puso natin na tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Hindi ka na makasalanang tao. Amen? So, makasalanan tayo. Lahat tayo ay mga taong ipinanganak na makasalanan at wala sa atin ang may karapatan ng kapatawaran. Okay? Malinaw tayo doon? Wala tayong karapatan. Kaya nga grace eh. Di ba? Binigay sa atin sa mga undeserving. Kaya nga grace. Kasi kung ikaw ay may karapatan sa kapatawaran, malamang hindi mo na kailangan yun. Bakit? Kasi ba't ka pa papatawarin eh? Karapatan mo pala yun. So, forgiven ka na lagi. Di ba? Or wala ka malamang di ka gumagawa ng kasalanan kagaya ni Jesus Christ. May karapatan siya dun eh. Di ba? So, hindi niya kailangan. Tayo kailangan natin. Do you agree? Bakit? Kasi pinanganak tayong makasalanan. Nakuha natin yan dahil kay Adan. Di ba? Shinare sa atin. Dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan. At dahil naman ay Jesus Christ, naghahari naman yung buhay sa atin. Amen? So, though nagkakasala or tayo ay makasalanan, may good news. Para dun sa mga ito na ang good marites, sabi nga ni Ate Lloyd. No, may good news. Alam niyo yung good news? Praise God. Ang good news, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift, or it is the gift of God. So mga kapatid, yung identity mo is a gift from God. Hindi yan pwedeng nakahawin sa'yo, hindi yan mawawala. Bakit? Kasi binigay na sa'yo yan. Amen? So whatever you do, that gift is nasa'yo na. Amen? Your authority is a gift from God. So we don't deserve it, pero ine-enjoy natin ngayon. Ano yun? Authority over sickness, authority over poverty, authority over restlessness, di ba? Authority sa mga negative na bagay at sa mga bagay na makakaharap natin, you have the authority. Paano? It was given freely by God through Jesus. Amen? Your salvation is a gift from God. Kaya huwag mo na ko-questionin, Lord, ligtas ba ako? Kasi nung bago-bago rin ako nun, lagi ko rin tinatanong, Lord, am I saved? Bakit nga hindi ko nararamdaman yung kuryente? Ayan, common yan sa mga bago kasi hindi na-explain minsan. Pag nag-worship kasi tayo, di ba may mga Sundays na talagang flow ka, no? Na talagang, Lord, hallelujah. May mga Sunday naman na parang tamad na tamad. Di ba? Pero wag mong hayaan na madaya ka ni Satan na ikaw ay hindi safe dahil lang dun sa naramdaman mo on that one Sunday morning. Amen? Your salvation is for eternity. Hindi yun nakabase dun sa Sunday morning na, ay, walang kuryente, hindi to yung balahibo ko. Diba? Sabi ko nga sa inyo, saksak nyo na yung daliri nyo dun sa yun, tatayo balahibo dun, pati buhok, lahat. Diba? Kung gusto mo yun, trip mo yun eh. Diba? Ang trip natin dito, yung salvation ng Lord eh. Wala nang tayo-tayo ng balahibo. Amen? So your healing is a gift from God. Diba? Hindi mo na kailangan pang pag-aksayahan ng panahon ng maraming bagay. Bakit? Kasi that healing is already in you. Amen? Do you agree? Diba? Huwag na tayong lumayo pa. Bakit? Kasi binigay na ngang libre. Yung iba na nag-aalay pa ng mga kung ano-ano. Diba? May iba nagigilit pa ng manok. Diba? Ewan ko ano yun, bakit iniinom pa yung dugo-dugo. Diba? May mga ganun eh. Meron nagsisend pa ng GCash. Ayan. Send ka ng GCash. Pagpe-pray kita. Ayan, may mga ganyan. Huwag tayong ganun ha. Kutos kayo. Sige. Diba? Your healing is a gift from God. Binigay ng libre sa atin at yan ay ine-enjoy ng bawat isa sa atin. Amen? Diba? Your peace is a gift from God. Amen? Binigay ng Diyos yung kapayapaan niya sa atin. Yung kapayapaan na kahit ang gulo-gulo na sa paligid, ine-enjoy pa rin natin siya.
Diba? Kagaya ng mga disciples, no? Gisingin niyo yung Panginoon. Lulubog yung bangka. Ang lakas ng ulan. Diba? Natataranta na tayo. Si Jesus, tulog na tulog sa gilid. Ganong peace yung meron tayo. Kahit nagkakagulo na yung paligid, we are still experiencing yung peace ni Jesus Christ. Amen? Your rest is a gift from God. Diba? No longer striving. Sabi nga nung isang kanta, no? Bakit? Kasi yung rest natin nasa Panginoon. Amen? Do you agree ba? So lahat ng bagay na to are a gift from God. Amen? So lahat ng to, meron ka na. Amen? Paulit-ulit naman yan. Lagi na lang ganyan ang sineshare nyo. Nakakalimutan nga natin eh. Diba? Makulit yung puso natin, makulit yung utak natin eh. Diba? Nakakalimutan natin na tayo ay mahal na mahal ng Lord. Na tayo ay pinagpala. Diba? Huwag mong kakalimutan yun. At paano mo hindi makakalimutan yun? Kailangan mong magbasa, kailangan mong makinig. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. That's the only time na maalala mo yung mga bagay na yun. Isa yung naalala kong sinabi sa amin ni Pastor John nung bata. Nakasulat yun sa unang-una kong Bible. Diba? The weakest ink is mightier than the sharpest mind. Diba? Naalala niyo yun. So, ibig sabihin, hindi ko na isusulat yan. Maalala ko naman yan. Magaling naman ako mag-memorize. Ayun, may kakilala po kami. For the longest time, siya yung gumaganap na devil doon sa palabas namin. Diba? Gumising siya isang araw, hindi niya na maalala kahit yung pangalan ng nasa paligid niya. Diba? So, anong point out ko dito? Kahit gaano ka katiwala dyan sa memory mo, sulat mo pa rin kung yan ay revelation from the Lord. Kasi darating yung araw, baka makalimutan mo at baka kailanganin mo. Diba? Magugulat ka na lang pag nagbabasa ka minsan ng Bible, uy, ito pala yung sinabi ng Lord sa akin about disconnected dun sa na-receive ko nung nakaraan kay Lord or narinig ko kay Lord nung nakaraan. Diba? So, it's important na nagsusulat tayo. Or right now, nagtatype tayo. No? Bakit? Kasi ito yung mga moments na pag mina-receive tayo, magiging kalakasan mo yan hindi lang ngayon pero sa mga darating na panahon pag nabasa mo siya. Di ba? Tinuruan ko nga kayo, di ba? Pwede nyo i-chat yung sarili nyo sa Messenger. Ayan. O kaya gawa kayo ng group chat, di ba? Ng sarili mo, di ba? Ewan kung sino gumagawa ng group chat mag-isa. Di ba? Doon nyo i-send yung mga nare-receive nyo sa Lord para pag may gusto kayong balikan, nandoon lang siya. Kahit magpalit kayo ng phone, nandoon lang siya kasi nandoon naman yung Messenger palagi. Di ba? So, wag natin kakalimutan na magsulat. Mag-notes tayo. Diba? Kasi, magagamit natin yung mga kalakasan natin na yan pagdating ng araw. Do you agree? Amen? Tuloy natin. Sabi ni Pastor Ven, the moment that we were connected to Jesus, the fullness of His life flows to our entire being. Pinicturean ko yan. Bakit? Kasi tinaman na gamit ko ngayon. Diba? Kasi connected, yung sinasabi ng Lord sa atin, we are one spirit eh. Di ba? Gusto nating ma-remind tayo diyan. So, the moment that na-connect ka kay God, di ba? Tayo yung naging branches, di ba? Nung tree of life, nagfo-flow sa atin yung buhay from the tree of life. Di ba? Kaya wala kang ibang pwedeng gawin kundi magbunga. Amen? Bakit? Kasi you are connected dun sa puno na punong-puno ng buhay. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Sabi niya pa, bakit ka tinawag na banal? Kasi connected ka sa banal. Connected ka kay Jesus. Bakit ka tinawag na righteous? Kasi connected ka sa righteous. So, you will never be unrighteous ulit. Bakit? Kasi connected ka na kay Kristo. Amen? Bakit ka may peace? Kasi connected ka sa Prince of Peace. Amen? Bakit ka tinawag na anak ng Diyos? Kasi connected ka kay Jesus. Ganon kasimple ang gospel. Once you are connected kay Jesus, wala nang ibang negative pa na dapat na pumapasok sa isip natin. I-rebuke mo na agad pag may pumasok. Bakit? Kasi connected ka kay Jesus. Amen? May nararamdaman ka na negative or hindi magandang bagay na pumasok sa isip mo, i-rebuke mo na. Bakit? Kasi you have the mind of Christ. Amen? Nasa atin na yun. So, huwag ka na magtataka isang araw kapag merong kang pinag-pray at nag-chat sa'yo ulit, uy, salamat.
natanggap ako sa trabaho. Huy, salamat. Negative yung ECG ko, ay walang pangit dun sa ECG ko. Huy, salamat. Bakit? Kasi even though we are ordinary people, we have an extraordinary God. Amen. Na nagiging dahilan, bakit ka nagiging extraordinary sa mata ng iba? Bakit? Kasi you are connected with Jesus. Amen. So, palakpakan po natin ulit si Lord. So, this is your identity in Christ. Amen. Lahat ng to nangyari because naging connected tayo sa Kanya. Amen. Hindi mababali ni Satan, ng mga pandaraya, ng demonyo, yung identity mo. Bakit? Kasi you are secured kay God, kay Christ, di ba? So, if we only realize that the power of God is living in us, if we only truly realize kung ano yung kapangyarihan na meron sa atin, do you believe, hindi lang ito yung mangyayari, hindi ka lang papalakpak basta ng ganyan, hindi ka lang basta, mauupo dyan. Bakit? Kasi, kung na-realize mo lang yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, yung lumikha ng langit at lupa nasa atin, hindi ka mapipigilan ng 4 na sulok ng kwarto na to. Amen? Ang kamatayan ni Jesus sa krus, hindi lamang yan para maka-attend tayo ng church kapag Sunday. Do you agree? Hindi lang yan dahilan para umattend ka ng church kapag Sunday. Hindi yan dahilan para magtimpla ka ng kopi ko doon sa gilid o yan mag-refill ka ng energy. No! Higit pa doon yung meron, yung naging dahilan bakit namatay si Jesus Christ sa cross. Di ba? Hindi lang dahil sa kopi ko yan. Ano ba? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay para malaman mo na ang Diyos ay minamahal ka ng labis-labis. Amen? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay para malaman mo na sa bawat latay na nakuha niya ay para sa iyong kagalingan. Do you accept? Do you believe? Of course, dapat kasi you are connected, so wala kang choice kundi ma-experience ang kagalingan ni Jesus Christ. Amen? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay para malaman mo na sa bawat pag-iyak mo, mayroong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nagugulumihanan o kaya nagwo-walling ka, gusto mong gumawa ng music video habang umuulan sa gilid, di ba? Nandoon yung Diyos. Nak, ano ginagawa mo? Hindi, nandoon ang Diyos para sabihin sa'yo, Nak, huwag ka nang malungkot, kasama mo ako palagi. Amen? If you only realize that there's so much power, diba, na nakatira sa'yo. If you only realize that there's so much love, diba, malamang lahat ng tao dyan sinira natin. Bakit? Kasi yung Diyos ng pag-ibig, nasa iyo diba? So, hindi ka matitigil na mag-share or magbahagi ng buhay mo, magbigay ng oras mo, magbigay ng resources mo. Bakit? Kasi if you only realize that there's so much love, amen? If you only realize that there's so much peace na nasa atin, malamang hindi ka na-i-stress. Bakit? Kasi yung peace nga nasa atin amen? But if you only realize na yun nga yung katotohanan, amen? So this is the point of grace, mga kapatid. To forgive those who don't deserve it. That's the point of grace. Amen? So once we understand this po, we will come to realize that our identity and authority are not founded on our efforts, but rather on God's grace. Amen? Kapatid, inuulit natin, our identity and authority are founded on God's grace. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So, the next time na mag-doubt ka dun sa mga bagay na naririnig mo or na-experience mo, di ba? Alalahanin mo yung original identity mo. Teka, I am connected with Jesus Christ nga pala. Hindi ko pwede itong patagalin sa sarili ko. Di ba? Hindi ako pwedeng ganito na lamang. Bakit? You were created to be the head and not the tail. Amen? Tayo ay nilikha para sa mas matitinding bagay. Paano matitinding bagay? Kapatid, bilang mga Kristiyano, you are ready to storm the gates of hell. Diba? Mahihain po ako. Sabi sa Bible, pwede mong i-storm, pwede mong girahin kagad yung gate ng hell. Bakit? Kasi yung may-ari ng lahat,
yung hari ng mga hari, yung Panginoon ng mga Panginoon, kasama mo. Amen. Hindi kanya pababayaan. Sabi kanina doon sa part na yon, magpapadala siya ng mga laksa-laksang mga anghel para hindi ka matisod. Imagine, kahit matisod ka, ganun kaalala sa'yo si Lord. Diba? Para hindi ka matapilok, para hindi ka matisod. Ano doon lagi si God sa'yo. And I hope that we all realize that this is Jesus na nag-effort para makonect tayo. Amen? So mga kapatid, we are the branches and He is our vine. Amen? Huwag mo nang painggan yung mga sinasabi ng iba na ipuprun ka kapag di ka nagbubunga. Bakit? Kasi yun yung nagiging cause ng iba para matakot. Bakit? Ipuprun ako pag di ako nagbunga, pag hindi ako nag-work, pag di ako umattend, ipuprun ako. Ano ba ipuprun? Sa mga plantito at plantita dito, ano ba ibig sabihin ng pruning? Ikakat, puputulin. Kapatid, paano ka hindi magbubunga? Connected ka nga sa punong-puno ng buhay. Amen. So, paano ka hindi magbubunga? Amen. Kapatid, if you only realize yung buhay na meron sa atin, if you only realize the love of God, di ba? Higit pa dito yung gagawin natin. Amen. Higit pa dun sa pag-share natin sa Facebook ng mga lives natin na isingit ko pa, no? Higit pa dun yung gagawin natin. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na gusto mo mas marami pang tao ang makakonect kay Jesus. Amen. Bakit? Kasi yun yung puso ng puno natin eh. Makaligtas pa ng marami pa. Kaluluwa. Sabi nga ni Pastor sa amin, ang tibok ng puso ng Panginoon, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Amen. And since connected tayo kay God, diba? Yun na rin yung tibok ng puso natin. Kaya minsan, diba, pag may sumakay ng jeep, may nakasabay ka, may ka-work ka, may nakilala ka, parang may gusto kang i-share. Gusto mong i-share yung kabutihan ng Lord. Bakit? Kasi that's the Spirit of God talking. Yun na yung nature mo. Diba? Hindi ka natatahimik kapag hindi ka nakakapag-share. Kasi yun yung gusto mo nang gawin ng Spirit mo eh. Kasi yung ka na. Dahil ikaw ay bago nang nilalang, hindi ka na lang basta umihinga ng hangin. Gusto mo na rin mag-share ng mabuting balita. Amen? Kasi yun ka na. Amen? So mga kapatid, yan yung identity mo kay God, yan yung identity mo kay Jesus Christ, yan yung katatayuan mo, at yan yung mga kasinungalingan ni Satan na patuloy niyang ginagamit magmula nung panahon ni Eva at Adan hanggang ngayon. At nagiging effective sa iba. Bakit? Kasi nakakalimutan nila na sila ay pinangakuan ng Diyos at niligtas ng Diyos at minamahal ng Diyos. Kaya importante na naalala natin yan through hearing and hearing the Word of God. So mga kapatid, palakpakan natin ulit si Lord. At dyan po nagtatapos ang ating pag-share. So can we all pray? But this time, I request na can we all pray a prayer na parang connected tayo kay Jesus. Or hindi parang, na-connected tayo kay Jesus. Can we all release the power na nanggagaling dun sa puno ng buhay natin? Diba? Can we all pray for something? Can we pray for your family? Can we pray for the health? Can we pray for the provisions ng mga kakilala natin? Think of someone, think of something na gusto mong releasean ng kapangyarihan. Bakit? Kasi hindi na natin kailangan pang mag-effort eh. Bakit? Kasi it will come naturally to us. Bakit? That's our nature. Amen? So can we all pray? Let's glorify God. Diba? So Father God, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Lord, salamat kami ay pinili mo, Panginoon, upang maging connected sa iyo, Lord. Kaya Panginoon, right now we're releasing the power, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord God, we're using your authority, Lord God, to rebuke all the negative things in our lives. Panginoon, sa mga pamilya namin, Lord God, sa mga kakilala namin, sa mga kaibigan namin, Lord God, we are rebuking all sorts nagawa ng mga kalaban, Panginoon. Lord, sinaselyohan namin, Lord God, yung mga bagay na ito, Panginoon, sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Yung mga sakit, karamdaman, Lord God, yung mga pagkakakulang, Lord God, yung mga stress, Panginoon, yung mga kaguluhan sa aming mga pag-iisip, Panginoon, we're rebuking them. For we know, Lord God, that what is going to flow in us, Lord God, is your peace.
Panginoon. Yung dugo mo, Panginoon, na naglilinis, Panginoon, ng mga kasalanan, yun yung meron kami, Lord. And right now, Panginoon, we're declaring all these things, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord God, na maiangat namin sa iyo mga panalangin na ito bilang isang mabangong handog. Panginoon, we're praying for those, Panginoon, na nag-aaral. Lord, you created us, Panginoon, to be the head and not the tail. Kaya Lord, alam po namin, Panginoon, na sila ay makakapagtapos, Panginoon. Sila, Lord God, ay makakapagkabisado, Lord God, at makakapag-provide, Panginoon, ng isang magandang performance sa kanilang mga schools. Lord, we are praying for those who are working, Panginoon. Lord God, kung sila minsan ay nababurn out, Lord, hayaan mo na ma-renew yung spirit nila, Lord. Alam namin, Panginoon, na sila ay kasama mo, Panginoon, at hindi mo sila iiwan kailanman. Kaya we are confident, Panginoon, na alam namin, Lord God, na gagawin ng mga manggagawang ito, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sapagkat hindi mo kami iiwan, Lord. Lord, we're praying for those with business, Lord. You're going to provide the golden connections, Panginoon, na magiging reason, Panginoon, para patuloy na mag-prosper yung mga blessings, Lord God. At sila yung makapagbahagi pa, Panginoon, ng mga bagay, Lord God, sa mga kapatid, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat po. Lord, we're also praying, Lord God, yung mga nasa mga tahanan, Panginoon, yung mga mabuting may bahay, Panginoon, na patuloy, Lord God, na nagsisilbi, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, Lord. Maraming salamat sapagkat alam namin, Panginoon, na kung wala sila, Lord God, kami ay, Lord God, ay kailangan pa mag-isip ng maraming bagay sa aming mga tahanan. Kaya, Lord, maraming salamat, hindi lamang sa mga manggagawa, kundi sa mga tao, Lord God, na nagpapanatili ng kaayusan sa aming mga tahanan. Lord, yung mga health namin, Lord God, alam namin at tiwala kami, Panginoon, na kami ay pinagaling mo na nga, Lord. At hindi kami magdududa dito, Lord God. We are experiencing your healing, Panginoon, yung may mga sakit sa puso, may mga high blood, Lord. We know, Lord God, na ito, Lord God, ay wala na, Panginoon, sapagkat your blood, Panginoon, yung dumadaloy sa aming mga ugat, sa aming mga puso, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord, at hindi mo kami pinababayaan kahit minsan. Lord, sa mga oras na ito, alam namin na marami pa kaming gustong ipanalangin, Panginoon. Pero Lord God, salamat at pina-experience mo sa amin, Lord God, yung kapangyarihan, Panginoon, na meron ka. Kaya Lord, patuloy namin i-declare ito sa mga susunod pang mga araw, sa mga susunod na pagkakataon na kami makakapanalangin, Lord. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na painggan mo, Lord God, yung mga panalangin ng bawat isa. So mga kapatid, I will stop praying dito sa lugar na ito with the mic, Lord, mga kapatid. So, you're free to pray to Jesus, ano man yung mga gusto nyong ipag-pray. So, sige po, let's continue to pray, mga kapatid. Lord, muli po maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami niligtas mo, Lord God. Kami mga minamahal mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Kami patuloy mong nire-remind, Lord God, ng mga mabubuting bagay na ito, Lord. Alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Lord God, pinararanas mo sa amin kung gaano mo kami iniingatan, Lord. Ayaw mo kami, Lord God, na maliko sa kanan, maliko sa kaliwa, Lord God. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na papurihan namin ang iyong pangalan, Lord God, sa lugar na ito. Lord, tanging pangalan mo lamang maitaas ng bawat isa sa aming mga buhay. Lord, sa aming mga gawa, Lord God, as we do our purpose, Panginoon, na pinrovide mo sa amin, thank you so much, Lord God, sapagkat in this way, nag-glorify namin yung pangalan mo, Lord God, at na-worship namin, Panginoon, kung sino ka, Lord God. Panginoon, na nagsilbi, Panginoon, na maging buhay ng bawat isa, maraming salamat po. Lord, ang dugo ng mga hayop, Lord God, nagmamansya, pero yung dugo mo
naglilinis, Panginoon. Kaya Lord God, yung patuloy na paglilinis mo sa amin, Lord God, magmula noon hanggang ngayon, Lord God, maraming salamat po. Panginoon, kaming mga magkakapatid na nandito sa lugar na ito at mga kasama namin na nanonood sa live, Lord, hayaan mo, Panginoon, na maiangat namin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kami patuloy mong pinapaalalahanan, patuloy mong minamahal, Panginoon. Lord, we are rebuking the power of the devil, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa, Lord God, at ang patuloy namin pinapakawalan, Panginoon, ay yung manifestation, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa amin. Lord, maraming salamat po muli. Tinataas namin ang iyong pangalan at ibinabalik namin ang pinakamataas sa dakila at pagsamba sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay sumigaw ng malakas na. Amen! Sige po, magandang araw at pinabalik ko na sa MC natin.